Everyday, sa araw-araw, ay palagi tayong merong desisyon na ginagawa. At sana sa isang iglesia na maraming mga Kristiyano, tulad nito, ay hindi na tayo nagkakaroon pa ng hating desisyon kung tayo ay sasamba sa Panginoon o hindi. Sana automatic na yan. Ako ay sasamba sa Panginoon, ngayon ay linggo, ito ay nakalaan para sa Panginoon, para sa aking pagsamba sa Panginoon. Ngunit sa ating buhay, everyday life, ay marami po tayong mga desisyon na ginagawa. At minsan, ang desisyon na yan ay maaring maghatid sa atin sa rurok na ating tagumpay. Especially sa mga nagkatrabaho, nag-aaral pa lang. So pipili ng magandang kurso, pipili ng magandang trabaho. Kung tama at sa kalooban ng Diyos yung kanilang napili, marahil ito ay magbigay sa kanila sa tagumpay. Pero maaari din naman ito magdala sa iyo sa pagbagsak kung mali ang ating desisyon. Kaya napakahalaga po na yung ating desisyon ay tama lahat palagi. At sa dami ng ating mga desisyon, ito ay magiging maganda lamang kung palagi natin titingnan yung pinaka-basic. No? Sa dami ng mga desisyon, mataas yan palagi, marami. Sa ilalim yan ay palaging mayroong pundasyon yan. Yung desisyon ko bang ito ay may pagsunod sa Diyos o pagsuway sa Diyos? Yun yung basic. Tapos, sa taas niya, marami na. So, yun yung basic natin. Yung ang mag-desisyon na ginagawa ko ay, ako ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. O baka naman sa aking desisyon, ako ay sumusuway or disobedient sa utos ng Diyos. At ang ating pong text ay makikita natin sa Joshua 24, verses 14 and 15. Let me read it to you or open your Bibles para sabay-sabay po tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Joshua 24, 14 and 15. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and served ye the Lord. And if it seemed evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang topic na po ito for yesterday ay para sa isang revival. Right? So tinatanong ko sa sarili ko, ang SGBCI ba ay kailangan ng revival? What do you think? No. Ngayon, ang premise doon sa Diliman is that, sabi ni Pastor Jack, tayo mga Kristiyano ay para din tayo itinulad din tayo sa mga sundalo, soldiers ng ating Panginoon. At ang mga soldiers, siyempre nasusugatan sa pagharap sa mundo, nasusugatan ng hihina ng lalambot. Diba? At so kailangan siyang i-revive. Kailangan siyang muling pasiglahin. That's true. Totoo naman. At tayo ngayon, kanina sa ating lesson, ang mga mananampalataya, lahat ng mananampalataya, especially sa church, sa iglesia, tayo ay priest. Di po ba? At ang mga priest, nanghihina din. Diba? Nagkakaroon din ng sama ng loob, natitisod din. At nakita natin sa ating binasa ng scripture kanina, sabi, diba, si Moses at si Aaron ay priest. At sa history, sa storya nila, mga talagang makita natin na sila ay nanghina ng kalooban. Right? Nanghihina sila. So, they need revival. Much more for us, Christians, here on earth, ngayon. Mas kailangan natin ng revival. Kailangan natin ng mas panibagong sigla. Okay? Maaaring nasa isip natin, bakit kailangan ng ganun? Masigla naman ako, palagi naman ako ma-attend, palagi naman akong present. Well, maraming bagay kung saan tayo pwedeng dapat ng revival.
Maaaring hindi mo kailangan ng specific na general Bible, ngunit sa buhay natin, meron tayong dapat pasiglahing muli. At ang pagpagsigla na yan, sa isang mananampalataya, yun natin titignan. Saan na magsisimula? Ngayon yung story ng Joshua ay a very good story. Di po ba? Siya yung kasama ni Moses doon sa Exodus time. At siya yung pumalit kay Moses. At kung tayo ay medyo matagal na sa simbahan, sa church na to, alam na natin yung story. Kaya hindi na natin iisa-isahin. But for those na medyo hindi pa alam ang story, but just keep coming back and we will learn all the stories in the Bible. They are familiar, very familiar verse din ito. Yung, especially yung sinabi ni Joshua na, sa ilalim, "As for me and my house, we will serve the Lord." Natatandaan ko nung tagal na panahon, nung ako yung people pa lang, wala pa kayo siguro, okay. Magkaroon kami ng project as a young people, no? Ako yung president. Nag-project kami, kailangan naming mag-raise ng fund para makabili ng sound system. Isa sa mga project namin ay yung palutsina, na kakatamin, tapos lalagyan ng burrs, tapos ilalaminate, barnis. Tapos lalagyan ng ihahang, usong-uso noon yun eh. Kaya gumawa kami noon. At ito yung isa sa mga favorite na kunin. No? Of course, hindi yung lahat mahaba kasi yung verse eh. Yun lang, quote nun yun. "As for me and my house, we will serve the Lord." Sinasabi sa dingding, at pag nakita ng mga tao, siyempre, ay, ganda, magandang verse yan. So this verse is very familiar. At God willing, ay tayo din, familiar din tayo dito. At tingnan lang natin na medyo mas malalim ng konti. Ngayon, para makita natin, ano yung background? Actually, itong chapter 24, ito yung last preaching ni Joshua. No, last preaching na ito eh. Kasi sa verse 17, ata nakita ko, siya ay mamamatay na siya. And I hope this will not be my last preaching as well. Okay. So sabi ni Joshua sa 24:1, tinawag niya yung mga tao, yung gathering. Sabi, "And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called for the elders of Israel and for the heads and for the judges and for the officers, and they presented themselves before God." So nagkaroon ng gathering. Bago magmaalam si Joshua, tinawag niya lahat ng tribo, kasama yung mga heads. Okay? Siguro, kung sa panahon na to, yung congregation, kasama yung mga leaders, mga elders, deacons, yung mga officers, so lahat kasama. And that is the nation of Israel. Sinama niya lahat. So it is a gathering of all the people. At si Joshua ay nag-preach. Remember, hindi niya ginather yung mga Amalekites, yung mga Amorites na kalaban nila. He is speaking specifically doon sa bayan ng Israel. At may hantulad natin yan. Now this preaching is specifically for this church. Okay? I'm not talking about other churches. I'm not talking about non-members or outside of this church. We are talking about this church and those who are inside the church. Okay. At ganoon din naman ginawa ni Joshua. So nag-gather sila ng lahat ng tao at sabi niya, yung sa kanyang preaching ay ang kanyang introduction ay history of Israel. Okay? Parang parang anniversary. Diba, usually, pag tayo ay mayroong anniversary, kuha tayo ng history, saan nang galing SGBCI, nagsimula yan sa ganyan, tapos napunta tayo dito. Ganyan ang ginawa ni Joshua. Just to remind the people of Israel, hindi para maging magaling yung mga leaders, kundi para ipaliwanag at iparamdam at ipaalala
kung ano ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan ng Diyos na naranasan nila habang sila ay lumalabas sa Egypt. Okay, actually, before the Egypt time. Sa verse 2, sabi niya, and Joshua said unto all the people, thus saith the Lord, God of Israel, your fathers, sabi niya, your fathers, mga ninuno ninyo, dwell on the other side of the flood in all time. Even, sino yung mga old times na yun? Sino yung mga fathers na yun? Tuloy natin. Even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor. Now, doon sa last verse, mapapansin po natin, sabi doon, and they served other gods. Okay? So ito, makita natin dito yung sovereignty ng God, ano? But hindi naman topic natin yung sovereignty ng God. But nakikita natin, it's here. They are serving the other gods, and yet, God choose them. Pinili sila ng Diyos. At sila inilabas. And sa 3, and I took your father Abraham from the other side of the flood, and led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his seed, and gave him Isaac. So, yung po ay naging story ngayon, yan ngayon yung background ng preaching ni Joshua. Kayong bayang Israel, ang inyong ninuno ay si Abraham, kinuha siya, pinaalis siya ng Diyos sa kanyang lugar, saan? Sa Ur of Chaldea, which is now Iraq. At siya ay nilabas doon. Dati sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ngunit sila ay nilabas at habang babasahin natin yung verses 3 hanggang 13, makita natin yung history ng Israel. Sila ay pumasok sa Egypt, okay, through Joseph. And then lumabas sila, nag-exodus sila through Moses, no? And then sila ay naglakbay sa parang for 40 years. At nung sila ay papapasok na sa promised land, sa Canaan, talagang sasakupin na nila, aangkinin na nila, no? Malaya na yun eh. Maayos na. So papasok na sila. So this is another highlight ng buhay ng bansang Israel. Kaya sabi ni Joshua sa 14, now therefore, ito yung situation. Papasok ka sila sa bayang pangako. Galing sila sa Egypt. Sila ay naglakbay for 40 years sa parang, no, sa ilang, through Moses. Tapos, nagkaroon ng paglalaban pa si Joshua. At a time na peaceful na, mapayapa na, ang sabi ni Joshua sa 14, now, therefore, meron siyang conclusion. Sa lahat na nangyari sa atin, sabi niya, sa lahat na nangyari sa bansang Israel, ito dapat ang gawin natin. Sabi sa 14, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. A good message. Fear the Lord. Serve Him with sincerity and truth. But there's another message. If you continue reading it, there's another message. Which sabi niya, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and served ye the Lord. So ito po yung nangyari sa bansang Israel. Naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos through all the time na sila ay nasa Egypt. Di ba? Although they were slave, maganda naman yung kanilang pagkain doon. Although reklamo sila ng reklamo, pero sila nasa pinalabas ng Diyos, nagsisigawan sila ay tuwan-tuwa. Pero nung nakaranas na sila ng persecution, nakaranasan ng gutom, sabi nila, balik mo na lang kami sa Egypt, Moses. No? At ang pangit pa doon, sa kanilang paglabas, sabi doon, dala-dala nila yung mga Diyos-Diyusan ng Egypt. At habang sila ay naglalakbay sa disyerto, na maraming bayan na kumakalaban sa kanila, pag kanila itong na-conquer, okay, kinukuha nila yung mga Diyos-Diyusan. No? Uy, maganda to, souvenir. Yeah, parang gano'n. Sabi ng Diyos, diba, sirain lahat yan. Mga tao, hindi, magandang souvenir to eh. Pero may kalakip na
yung souvenir na yun, may kalakip yun na, siyempre, Diyos-Diyusan yun. At yun ang nangyari. Sa dami ng mga nasakop nilang bayan, yung mga bansang bayang Israel, no, ay marami din silang Diyos-Diyusan. Kaya nga sabi ng Panginoon, matakot kayo sa Panginoon, sabi ng Diyos, matakot kayo sa Panginoon Diyos. No? Fear the Lord and serve Him. And also, but also, you need to put away those false gods, those idols. So ito po ngayon ang ating titignan ngayon. Kaya sabi ni Joshua, and 15, and if it seemed evil unto you to serve the Lord, ito na ngayon, choose you this day. So this morning, tayo po ay pipili. We need to decide. Tulad ng bansang Israel, nung sila ay papasok na sa kanilang bagong yugto ng kanilang buhay, they need to decide. No? Ano nga ba talaga? Ako ba ay maglilingkod sa Panginoong Diyos o daladalo ko pa rin yung mga Diyos-Diyusan na nakakaakit? Yung mga Diyos-Diyusan na nakakapagtisod ng mga ibang kapatiran. So number 1, sa ating pipiliin, okay, na ayon sa Scripture, we need to choose not to serve idols. So, wag natin pong, kailangan isipin natin yan. Dapat magdesisyon tayo eh. Although we are all Christians here, no, baka lang naman, tulad ng bansang Israel, baka may mga idols pa tayong hinahawakan na maliliit na bagay. Especially sa mga bagong Kristiyano, na galing sa mundo, siyempre. Unti-unti naman yan nagbabago. Pero sa ngayon, okay, tulad dito sa ating church, wala tayong nakikitang any idols. May pictures. Pero hindi naman sila idols, no? Hindi natin yan pinupunasan, hindi natin hinahalik. Meron bang umahalik sa mga picture na yan? Tanggalin na lang yan pag meron ganon. Walang ganon. Hindi pinupunasan, hindi nilalagyan ng kandila, hindi nilalagyan ng bulaklak. Okay? Meron silang kukuha. Kung crush mo yung ladies diyan, kukunin mo yung picture. Pero hanggang doon lang yon. Iuwi mo sa bahay. Pero walang nagpipray sa mga pictures na yan. So yun ang idols. Yun ang mga Diyos-Diyusan na ginagawa ng maraming tao ngayon. At kung isang bagong Kristiyano ay kalalabas pa lamang niya o nagdududa siya, papasok ba ako sa relasyon sa Panginoong Jesucristo? Paano itong mga Diyos-Diyusan kong ito? Anong gagawin ko dito? Mga minahan ko pa to sa aking mga magulang. Tulad ng mga sinabi ni Joshua, yung fathers ninyo, si Abraham, si Terah, si Nacor, iba yung Diyos nila. Ganun din naman ang nangyayari ngayon. Tayo, marami sa atin, marami sa mga Pilipino, doon nang galing sa lumang reliyon na ang daming Diyos-Diyusan. Kaya ang sabi ni Joshua, choose. Mamili na kayo. Okay? So, for us, dapat una, choose not to serve the idols. So, ito po ay isang hamon sa bansang Israel, sa bayan ng Israel. At for us also, magandang hamon ito bilang isang church. So nakita natin, si Joshua at ang bayang Israel. In parallel with it, nakita naman po natin ang Panginoong Hesus at ang church. Okay? Hindi ko sinasabing equal si Joshua at saka ang Panginoong Hesus. Yung lamang parallel, yung group of people. So, yung mga idols, especially here sa Pilipinas, ay talamak. Napakadami. Okay? Ang highlight pa nga niyan, sa kalsada, pinaprosesyon. Yung mga tao, nagsisigawan, mayroong pang banda, mayroong halabiran, tugtog, para maakit yung mga tao, and everything that adores, that highlights them, na talagang magpipray ako dyan sa Diyos na yan, Diyos-Diyosan na yan. At ang sabi ni Joshua? Choose now. Pumili talaga kayo, mga Israelites. No? Kung kayo ba ay sa Panginoon Diyos o sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po pwedeng dalawa. Hindi pwedeng dalawa ang ating yung Diyos-Diyosan, ang inyong Diyos. Kasi at that time, diba, pag ang isang tao ay mahilig sa mga Diyos-Diyusan, hindi lang naman isa yan eh. Madami yan eh. Diba?
Every city, may kanya-kanyang Diyos-Diyusan. Every barangay, may kanya-kanyang Diyos-Diyusan. Kaya pag ikaw ay maraming lugar na pinupuntahan, iba-iba. So madami. Kaya yan galit na galit ng ating Panginoong Diyos. No? Sa mga Diyos-Diyusan na yan. Kasi yung sinasabi ng mga tao, para lang sigurado. Diba? Para halimbawa, itong Diyos-Diyusan na to, humihingi ako ng trabaho, hindi niya ako mabigyan, buti pa ng dalawa yung aking Diyos-Diyusan. Baka sakali na mabigyan niya ako. Kung wala pa rin, doon naman sa ibang simbahan, mayroong ibang Diyos-Diyusan doon, doon naman ako lalapit. Yeah. Sigurista, no? Yung mga tao ngayon, sigurista sila. Yeah. Mas madami, masigurado na sasagutin yung aking kagustuhan. Yun ngayon ang nangyayari sa bayang Israel. Although nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? At sana sa aking hamon sa umagang ito, sana wala na sa ating ganon. At kung meron man, tignan natin ang ating mga puso. Okay? Dahil sa ganon ng idea ng mga tao, somehow, ang ibang tao sinasabi nila, okay, ang Panginoong Yesus, isasama ko siya sa aking friend zone. Ano yung friend zone? Diba? Tayo, may mga kaibigan tayo, diba? Grupo na medyo 2, 3, 4, no? Sasama ko ang Panginoong Yesus doon. Pwede ba yon? Just treat Him as a friend tulad ng iba mong kabarkada? Hindi pa pwede yun. No? Hindi pa pwede. Kailangan is either God or your friend. That is why, sa illustration sa church, no, ang relationship ng Panginoong Yesus ay sa church at itinugma niya sa marriage. Diba? Ang iglesia ay kakasal sa church. Ngayon, kung sa atin, kung tayo mga tao, tayo ay may asawa, so dapat isa lang, no, at legal, maayos. Ngayon, pag sinabi ng misis mo na ang bait-bait mo, asawa ko, ang galing-galing mo, sipag-sipag mo, mapagmahal ka sa akin, at sa 3 pang ibang babae. Pwede ba yon? Hindi pwede yun. No? Yun ang nangyayari sa attitude ng ibang tao, na gusto ko ang Panginoong Jesus, yes, pero gusto ko pa rin merong iba pa. Kaya nga sabi ni Joshua, choose and we choose to leave those idols. Now, hindi lahat ng idols ay nakaukit. Hindi lahat ng idols ay nilalagay sa isasabit. No? Meron din naman mga idols na tumutubo at lumalabas mula sa ating isipan, mula sa ating puso. Okay? Yan yung mga idols na hindi na nakikita. Ngunit, andyan sa puso ng mga Kristiyano sometimes, ng tao. At ano yon? Sabi sa Colossians 3:5, mortify therefore your members which are upon the earth. Okay, at yun daw yung mga members natin, na dapat patayin natin. Number 1 is fornication. Number 2 is uncleanness. Number 3 is inordinate affection. Number 4 is evil concupiscence. And number 5 is covetousness. Ang sabi nun sa covetousness, which is idolatry. Yung palang simpleng covetousness na sometimes namumuo sa puso ng mga tao, Kristiyano man o hindi, yung pala po ay sinatawag ng Panginoong Jesus na it is a form of idolatry. Kasi nga, ano ba yung covetousness? Diba? Yung paghahangad ng sobra, ng hindi tama, ng sobra-sobra. Paghahangad sa puso mo na gusto ko meron akong nito at gagawin ko ang lahat ng bagay para ako ay magkaroon nito. Diba? At yan yung makita natin sa ating setting ngayon. Ang Pilipinas, sabi Christian country, pero napakalakas na ang corruption. Diba? That is covetousness. At sa puso ng tao, diyan namumuo yan. Lalo na kung ang puso ng tao ay walang Kristo. Pero kung ang puso ng tao
ang buhay ng tao ay mayroong Panginoong Jesucristo, may pipigil na dyan. May pipigil sa pagnanasa na, sabi pa ng scripture sa mga commandments, diba? Thou shalt not covet thy neighbor's house. Huwag mong pagnasahan yung bahay ng kapitbahay mo. May bahay ka na eh. O, bakit gusto mong pang angkinin yan? O, sumunod. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. O, pati yung asawa ng yung neighbor, huwag mong pagnasahan yan. Ibig sabihin nun, yung mali na pagnanasa na hindi naman dapat sa'yo na, huwag mo nang nasain pa. Or huwag kang masyadong gahaman. Yun is a form of idolatry. Which is very hard na makita sa tao, titignan mo lang. Hindi mo makikita yun eh. Makikita mo yan sa kanyang actions. Kaya yun ang mahirap ngayon supilin. Kaya that's why, ang sabi ni Joshua, let us choose not to serve idolatry. Tanggalin na po natin yan. Okay? Sabi sa 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith. O, diba? Meron palang mga nasa pananampalataya na, pero dahil sa kagustuhan nilang magkaroon ng napakakaraming pera, nakakalimutan na nila ang pananampalataya. Nagkamali sila sa pananampalataya. And first themselves through with many sorrows. At makita naman natin yan, diba? We are happy that we are blessed by God for every day na ginagawa ng Panginoon Diyos na sapat ibinibigay sa atin. At kung may kulang, we just pray to God. Panginoon, kung supplier ng every needs ko, bigay mo po. Okay, that's good. Ngayon yung mga meron ng marami ng pera, sabi doon, ang dami naman nilang sorrow. Pero sa iba, di ba na maraming sorrow basta maraming pera? Ano nangyayari? Nasisira din ang buhay nila. Dito na tayo sa yung walang sorrow, but merong joy of the Lord. So we need to decide. I need to put away the gods of my fathers. Sabi ni Joshua, yung mga forefathers natin, yung mga magulang natin dati, yung mga lolo at lola natin dati, marami silang Diyos-Diyosan. Ang sabi ni Joshua, put them away. And we need to decide. So, it is a matter of decision. If God is talking to your heart, you need to decide. You pray to God, Panginoon, tulungan mo ako na para tanggalin na po yung mga idols na yan. Maaring hindi yung maliliit na idols, mga inukit, pero sa puso natin ay maaring maraming idols. Sapagkat ang idolatry is something na naghahadlang sa atin para tayo ay makalapit sa Diyos ng direkta. Okay? Yun ang idolatry. Ano mang bagay yan? Anything or anyone na magbablock sa ating relationship sa Panginoong Hesus is idolatry. Halimbawa, your career. Sa halip na ikaw ay nakakasamba sa Panginoon Diyos directly, without hinder, nakakapagkausap mo Panginoon Diyos ng malaya. Ngunit yung career mo, somehow, it's blocking. Okay? Tapos, sinasang-ayunan mo pa. Sige na nga kasi bigyan naman ng Diyos sa akin to eh. But it's blocking your relationship to God. That has career, na sabi natin na bigyan ng Diyos, has now become a idolatry. It could be love life. It could be family. It could be our health. And mostly, of course, it could be money. So anything or anyone who blocks our relationships to God, that is idolatry. So hindi nakikita yan, na tulad nakasabit sa ating parang amulet. Okay? But, yan po ay nararamdaman ng church. Nararamdaman ng church yan. Bakit wala si kapatid na ganito? Bakit wala na naman? May sakit ba siya? Bakit? Yan, nararamdaman yan. So iwasan na po natin. Tanggalin na po natin yan, mga Diyos-Diyosan na yan. So hindi lamang yung mga curved or inukit, kundi yung nasa puso ng isang tao. Na maaring anything that blocks o pumipigil para ikaw ay maglingkod sa Panginoon Diyos. It could be tradition. It could be worry. Anong sasabihin ng mga kamag-anak ko? Anong sasabihin ng mga magulang ko?
Okay? And that is, puro ako. Puro ako. Puro ako. We're always thinking of myself. 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 Isipin mo yung relationship mo sa Panginoong Diyos. Mas mahalaga po yan. So, we need to put away all those idols. So we need to choose, we need to decide to put them away. So ano naman yung ating isa pang choose? Doon tayo pumunta sa ating verse. Sabi doon, but as for me and my house, we will serve the Lord. So now we need to choose to serve the Lord. Kasi if you choose to put away all the idols at hanggang doon ka lang, babalik at babalik yun eh. Yung mga idols na yan, babalik yan. Kaya we need to choose to serve the Lord. Para sa ganon, umalis ka na sa mga Diyos-Diyusan, meron ka na ngayon tunay na Diyos. Kasi ang tao palagi naghahanap ng Diyos yan eh. Diba? Palagi naghahanap ng mas mataas sa Kanya. Pwede niyang kausapin, pwede niyang humihilingan ng tulong. Ngayon, ito ang tulong na pwede natin hinginan. We need to choose, piliin natin na maglingkod sa Panginoon. And diyan po pupunta tayo dun sa verse natin. Una, kailangan nito ng personal choice. Personal decision. Sabi ni Joshua, as for me. Okay? Huwag lang tayo basta sama lang ng sama na para tayong alon. Dapat meron tayong decision sa sarili natin. As for me, ako din, ako mismo, meron akong desisyon na ako ay maglilingkod sa Panginoong Diyos. Although ang pamilya ko, ang asawa ko, ang mga anak ko, naglilingkod sa Panginoon, ako dapat meron din akong personal na action. Meron akong personal na desisyon, sarili ko, na ako ay maglilingkod sa Diyos. At, ang gusto pa nito, yung sinabi ni Joshua na, as for me, kung titignan natin yung kanyang kalagayan, si Joshua ay isang judge. Tayo, hindi naman tayo mga judges, di ba? Mga simpleng tao lang tayo. Okay? Siya ay mandirigma. Tayo naman, hindi naman. Wala tayong sibat or palakol na panlaban. Wala tayo niyan. Pero isang bagay ang maliban doon sa Panginoong Diyos, merong isang bagay dito na karamihan sa atin ay meron. And that is his position as a father. As a father, bilang isang ama. So, when sinabi niya to, as for me, it also talks to us, fathers. Or sa magiging ama pa. Sa susunod pang generation na pwedeng maging ama. It is for us. No? Mas matindi ito. Kaya, isipin natin, ako ba bilang isang ama ay masasabi ng aking anak na ang dad ko, siya yung spiritual na nagli-lead sa akin sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Siya ba yung, pag pinag-usapan ng godly father, sasabihin ba ng ating mga anak, tatay ko yan. O kaya sabihin ng ating asawa, ay, godly husband, ay, asawa ko yan. Or uncle ko yan, or lolo ko yan. So, the hamon dito, although mayroong personal na choice, ang point dito is that as fathers, at sa magiging father pa, no? Hindi po pwede na tayo ay para nakikitang talunang Kristiyano. No? Pag nakita parang tayong talunang Kristiyano na hahapay-hapay sa buhay Kristiyano, ano mangyayari sa ating iglesia? Hahapay-hapay din. Ang kalakasan ng church ay nasa kalakasan ng mga members at sa pangunguna ng mga kalalakihan. So how about naman, paano naman ako lalaki, hindi naman ako lalaki, babae ako, tapos wala din akong father na Kristiyano, paano naman kami? Well, papasok pa din po dito yung sinatawag natin na personal choice. Although you're not a father, but you are a child of God, you still need to have a personal choice. I choose to serve the Lord. Meron pa rin po tayong mga pagpapasya na kailangan po natin gawin. At yung pagpapasya na yan ay no matter what. No? Hindi yan nakabase, yung paglilikod sa Panginoon natin, hindi nakabase yan sa weather. Ay, umuulan ngayon eh. Baka mabasa ako, di mo na ako a-attend. Okay?
Hindi yan nakabase sa anumang bagay, kundi nakabase yan sa ating dedication sa Panginoong Diyos. So we need to choose it. And then when you choose to serve the Lord as a personal, dapat kasama naman din, of course, yung ating family. And that is a corporate one. So, sama-sama tayong lahat mga mahal ko sa buhay. Sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ito yung magandang iyak ng isang tatay. No? Ito yung isa sa magandang iyak ng isang tatay. Na sana ang pamilya ko, ako at ang aking pamilya ay kasama ko sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung yung family mo lang naglilingkod, tapos yung tatay nasa ibang lugar, heartache yun sa mother. Hindi po ba? Ngunit, ito ang dapat sigaw natin. At ang isang pamilya na naglilingkod sa Panginoong Diyos will be a strong family. Malakas yan. No? Malakas. Anumang bagyo, anumang problema dumating sa isang pamilya, because they are serving the Lord together, malalampasan yan by the grace of God. At yung personal choice natin, either a father or a mother, our personal choice to serve the Lord, it should reflect, no? Dapat yan ay nare-reflect o nakikita sa ng ating pamilya. Okay? Hindi lamang puro salita. It should reflect doon sa ginagawa natin, pagsamba natin, punta natin dito, nakikita ng ating mga mahal sa buhay. So that they will be encouraged also to come and join us sa paglilingkod sa Panginoon. So, si Joshua, pinaalam niya yung kanyang conviction. Sigaw niya, as for me and my house. Yun the great conviction. No? Magandang adhikain sa buhay ng isang tatay para sa kanyang pamilya. Kaya, yun ang hamon niya ngayon sa buong Israel. At yun din naman sana ang hamon sa atin sa umagang ito. No? Let us strengthen our service to the Lord by our personal choice of serving the Lord that flows through our family. Paano? Wala naman akong pamilya eh. Okay, sabi mo, wala naman akong tatay, wala naman akong paano naman ako, single ako. Well, we have all Father in heaven na pwede nating lapitan kahit kailan. Na pwede nating panalingin to pray upon anytime ng ating buhay. Tulad ng ating lesson, we don't need to go to a human priest. No? We can go directly to God. That is, dapat meron po tayong true relationship sa ating Panginoong Yesus. Like the people of Israel, natin nakita. Sa mga Kristiyano, sa mga tinubos na ng dugo, naranasan din natin yung pagtutubos ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang kaligtasan, yung kanyang buhay na banal sa lupa, no? And yet, siya po ay napako sa krus. And that is because of His love to all of us, sa mga mananampalataya. Then why is it that we need to be reminded again and again and again, now we need to serve the Lord? But what we need to do is decide. Ano ba talaga? Ako ba talaga maglilingkod sa Panginoon or sa mga Diyos-Diyusan or sa aking desires o sa aking personal ambition, doon ako magka-focus. Parang hamon sa atin punta dito, sa ang hamon po sa atin, sa pamamagitan ni Joshua ay, I will serve the Lord. Not only me, but also my family. So, sa mga wala pang family, okay? Sa wala pang family. At of course, we are always all thinking of a family. Sa mga meaning binata, dalaga. Pagka may manliligaw sa inyo, mga ladies, so, dapat ganito. Meron dedication yung lalaki. May dedication yung lalaki na sasabi niya, I will serve the Lord. At ganoon din naman kayo mga men, ano?
Malaman nyo, meron ding personal dedication yung ladies. I will serve the Lord. And that will be a wonderful family life. And yan ang gusto ng Panginoon Diyos. Obedience is better than sacrifice. Okay? Obedience. Yun naman kasi nagiging problema eh. No? Sometimes, because of our own preferences, hindi tayo sumusunod sa Panginoon Diyos. And then heartaches comes. So, we need to decide. But mostly, of course, you cannot decide to serve the Lord if you do not know the Lord. You need first to know the Lord. The Lord who came from heaven, came down from heaven, lived a righteous life, a holy life, gave himself on the cross. He died on the cross to pay for the penalty of your sin so that you may have eternal life. You should have a relationship to that Lord, and that Lord is the Lord Jesus Christ. No other name given in heaven whereby we must be saved. Only the name of the Lord Jesus Christ. And for you who have no relationship yet to the Lord Jesus Christ, lapit ka lang sa Kanya. Panalangin ka, Panginoon Diyos, gusto ko pong magkaroon ng relationship sa Panginoong Jesucristo. Tulungan mo po ako. Let us pray.